Good afternoon po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating Bombo Radio sa Dagupan at kay Bombo Radio Nicole. So, sa mga nakikinig po, maganda pong malaman po natin kung ano yung mga dapat nating i-prevent pagdating sa papasok talagang mainit na talaga yung panahon at unti-unti na pong nararamdaman nila yung mga iba-ibang sintomas na mga sakit na nakukuha sa panahon ng tag-init. Yes po, Doc. Siguro, Doc, unahin po muna natin itong heat stroke para naman po sa general understanding po ng lahat. Ano naman po itong heat stroke at paano po ito naiiba sa heat exhaustion po? Yung heat stroke kasi na yan, kapag madalas na nai-stroke yan, yung mga dehydrated. So, madalas yung mga hindi pala inom ng tubig at hindi nababantayan yung kanyang pagtaas ng kanyang blood pressure. Kaya meron tayong tinatawag na mga silent stroke na tinatawag, yung pagtaas ng blood pressure na hindi niya nalalaman. At madalas ang mga tinatamaan dito ay yung mga 60 ang taon, yung mga senior po natin, pataas. Yung mga may high blood na at yung mga may sakit na diabetes, mataas yung kanilang mga blood sugar at yung mga may sakit sa puso. Madalas din na tinatamaan ng heat stroke. Ito yung mga tagalinis natin sa mga daan o yung mga ating mga street sweeper o yung ating mga traffic enforcer kasi sila yung nabababad sa sikat ng araw. Kaya mag-ingat po kayo sa mga pinupuntahan ninyong mga lugar o kung saan kayo naka-duty, kailangan lagi po kayong mag-hydrate. Yes po, Doc. Ano naman po, Doc, itong mga pangunahing sintomas po ng heat stroke po, Doc? Kapag kayo po ay nakaramdam ng pananakit ng ulo o pagkahilo, yan yung isang sintomas na meron na kayong na inaatake kayo ng heat stroke at hindi lang yon. Para kang pagod na pagod yung pakiramdam mo at may panghihina. Yan po yon. Tapos yung body temperature mo mataas na mataas siya, yung init ng katawan mo. So, yung mga ganun na mga sintomas, yun na yung tinatawag nilang meron ka ng naatake na ng dehydration, nawawalan ka ng fluid sa katawan mo, so hindi na maganda yung daloy ng dugo mo. Malamang ito ay lumalapot na yung dugo mo o kaya minsan namumuo ka ng mga tinatawag nilang mga blood clot. Kaya dapat alisto ka. Kapag ka nakaramdam ka ng mga ganon, kailangan mong magpakonsulta ka agad o pumunta ka sa mga lilim na lugar, magpahinga. Yun ang gagawin mo. Tapos isa pa, yung nasa initan ka na dire-diretso pa yung pagpapawis mo, dire-diretso. So, tapos wala kang dala-dala na tubig na iniinom. So, kailangan talaga na meron kang dala, lalo na ngayon, panahon talaga ng tag-init, talagang mararanasan natin yon. Madodoble yung pawis ninyo dyan. Yes po, Doc. Siyempre po kapag talagang inatake ka ng heat stroke, talagang yung every seconds mahalaga po. So gaano po kabilis na lumala po yung kondisyon ng heat stroke kung hindi naman po agad na maagapan? Napakabilis lang ng heat stroke. Maaaring tumumba ka kaagad sa minutos lang. Na kapag nakaramdam ka na ng pagkabalisa, pamumutla ng mga balat, pamumutla ng buong katawan, ayan na. So, kailangan mo talagang bantayan lagi. Kasi hindi mo alam kung kailan tatama yan. At saka, anytime yan, kapag tinamaan ka na, pwede mo kasing ikamatay ito kapag hindi mo siya naagapan. Yes po, Doc. Given po na talagang maaring ikamatay ng isang tao kapag hindi ito agad naagapan, ano naman po yung mga agarang hakbang na dapat gawin natin kapag may nakaranas po or tinamaan po ng heat stroke? Kailangan meron kayong mga doon sa mga pagka may emergency na ng mga ganyan, kailangan may dala-dala kayong bimpo. Yung bimpo na yon, kuha kayo ng yung malamig na tubig. Niyo yung tela na yon, tapos bigay ninyo, then idampi-dampin niyo sa inyong mga kilikili, sa inyong mga leeg, sa inyong mga noo. So lahat po yan, pwede nyo dampi-dampian para yung temperatura ay bumaba. Yun. Tapos, siyempre, lagi niyong tatandaan na panahon din ngayon ng yung mga tumutubong mga prutas na makakatas tulad ng mga melon, pakwan, so yung mga peras, lahat na matutubig na mga prutas ay panahon po nila ngayon. Kaya doon matatandaan natin na
yun yung kailangan ng ating katawan. Kaya lagi kayong kumain noon. At siyempre, pag kayo po ilalabas, para ma-prevent natin yung pagkakaroon ng heat stroke, kailangan may dala-dala kayong mga sombrero, mga payong, at doon naman sa mga maaaring magkasakit sa balat. So maaari kayong magdala ng mga inyong mga protection tulad ng mga sunscreen. So kailangan ninyo yan para kahit paano ay maiwasan po ninyo ang pagkasira ng inyong mga balat. Yun po yung mga dadalhin po ninyo. Pagkatapos, pagka nakaramdam po kayo ng mga ganung mga sintomas, kailangan malapit kayo sa isang puno. Pwede naman kayong mamahinga doon o kaya lumilin, pumunta kayo doon sa lilim tapos magpahinga kayo para kahit paano ay maiwasan po natin. And ito pa, so sabi nila, so damihan mo lang tubig ang inom kasi kokontrahin natin yung dehydration. Ngayon, anong klaseng tubig ang iniinom mo? Baka ang tubig na iniinom mo, yun din ang magiging dahilan ng pagka-hydration mo. Kasi meron mga tubig na iniinom natin, ihi naman tayo ng ihi. Yung mga excess fluids pala ng katawan natin, na ilalabas din natin. So nababawasan. So ang gagawin ninyo dyan, yung mga tubig na inumin nyo, kailangan mayaman ito sa minerals na tinatawag. Dahil nauso na po ngayon kasi ngayon tubig na iniinom natin na filtered siya. Na wala na pong mga minerals yun. So nagiging acidic na yung tubig na yon. Imbes na makatulong, mas lalo ka pang ma-dehydrate. So dapat ang inumin natin ay mayaman sa mineral para makatulong sa kuryente ng katawan natin, parang magsisilbi na electrolytes natin para mapagana natin ng maayos yung sirkulasyon ng ating dugo. Kaya yun yung mga pipiliin ninyo mga tubig ninyo.